Iba rin po yun. Flyers na po sa salita po na maganda pa rin doon. Nasa Facebook at Messenger niyo po yun. Naka-live po yan. Ito pang Yan po yung pangalan niya, mahabang yun. Oo nga, senior. Yan po yung pinaka-pastora namin. Sa San Isidro lang po yun. Doon po ako sa kanila gumaling. Pag-akyat pa lang ng kapilya nila, ramdam mo na ang presensya. Hindi po religion na mga pagligtas po. Ang pananampalataya na wala pong kaligtasan sa mga organization or religion. Ang kaligtasan po ay pananampalataya sa Yesu Cristo. The morning po sa ating nakakita na si Pastora Miguel Sardo. The Word of God Spirit at Life Ministry kaayaw sa Luzon. Sa narito po ang magbahagi ng mensahe ng kaligtasan. Sabi niya, walang nagkakalaban sa mga pagkakas ang pagkakitahay sa pagkatapat ng katuwiran ay tinatapos sa Panginoon. Mababasa natin sa Isaiah 44:7. Tayo iingat na lang ito, tayo nagkakawan ng formula prosper against us. Ang ating katuwiran ay tinatapos sa Panginoon. May lumalabas na pinakahuli. May nalayaman din nag-aasa ako tungkol ay nanapalatayan na sa pagkakasya na ligtas. Walang pagkakataon. Wala din ang pila para sa mga. 10 pila yan. Naniniwala po ba kayo dyan? Pananampalataya po natin na magiging sa atin. Nangyari sa ibang bansa. Kaya nga napapinit namin hinahili ang Ebanghelyo sapagkat sinasabi ito'y kapangyarihan ng Diyos na siyang magliligtas sa sino mang sumasampalataya. Mababasa natin yan sa Romans chapter 1 verse 16. So ang sino lang sumasampalataya sa Panginoon, yan lang ang magliligtas. Dahil ang salita ng Panginoon ay kapangyarihan sa sino mang sumasampalataya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos gusto ng Panginoon na marinig ang Ebanghelyo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinadala ng kanyang bugtong na anak ng sino at sumasampalataya hindi mapapakakaputi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po ang gayon ng Diyos Ama para po tayo dito sa sanlibutan maligtas tulad ng mga nangyari sa mundo ngayon. Na yung nanampalataya lang sa Panginoon, siya yung naligtas sa kalamidad ng sumunod. Pwede naman po dumaan kayo po dadaan. Ang dami ng paligid na naka-apoy, pero yung isang Kristyano, Ano kinukuha nila dito? Meron. Ano kaya paano kaya mag-apply ng PWD? Sabi ng iba pwede daw akong maging PWD. Bakit kaya? Ano nakikita niyo sa akin? Sabi ng iba nakakapuna sa akin. Hindi ko naman po. May idea ako na solo parents eh. Solo din po kayo. Kapag PWD, aling na kailangan ng Ah, kailangan pa na nang galing sa doktor. Ewan ko ba sa mga nakakapunas. Tapos sinasabihan ako pwede daw akong maging PWD. Hindi po ay sa atin ang pangalan lagi po ng Yesu Cristo ang pinadala dito sa sanlibutan para Kasi kailangan ko doon sa ano. May anak kasi akong hindi nakakalakad, PWD na siya. May ID na siya. May anak ako napasok grade 2. verse 12 ang sino ang tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkagawa niya ng mga kapatid anak ng Diyos. So ngayon po tayo po ay gusto natin maging anak ng Diyos. Kailangan po natin ipagpalagay
Doon ako sa kanila gumaling, yung bukol ko doon natanggal eh. Pati yung pagsikip ng dibdib ko sa kapilya lang Tayo nila. po naniniwala po hindi natin Yung pamimikat ng katawan ko na wala rin ang sakit ng buong katawan ko. anak ng Diyos. Okay lang po ba? Pwede po natin explain. Dahil walang, hindi tayo binigyan. Gusto ng Panginoon na maging pamilya na tayo. Pero nasa atin ang pagpili. So kung hindi natin matatanggapin bilang tagapagligtas, hindi tayo nagiging anak. So kaya nga kung gusto mo natin maging anak, pwede po natin sundan ang panalangin ito. Gusto po natin maging anak ng Diyos, pwede po natin sumunod sa panalangin para tayo maging anak ng Diyos. Dahil ito ang sabi niya, kailangan natin ipahay ang anak pananampalataya para tayo maging maligtas at para tayo maging anak. So ngayon, ito lang po ang chance natin na tayo maging anak, maging kapamilya ng Diyos. Dahil ito ang gusto ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So okay lang po ba? Sundan na po natin ang panalangin. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So tayo po manalangin. Yes, Ama namin sa langit. Naniniwala kami na ang Panginoon Kristo ay lumatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Panginoon Jesus, kailangan kita. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan mula pagkabago hanggang sa ngayon. Sinasadya ka nito, hindi sinasadya sa langit. Papatawad mo sa aming mga kasalanan. Sa namin ang ating gusto at tinatanggap kita bilang aming Birthday daw. pagdas ang aming buhay. Ay mula sa oras na ito, ikaw na ang pagkari sa oras ng aking buhay at mamuhay ako bayan sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa mga nakapakinig, tumanggap sa salita ng Panginoon. So ito po yung ating ang nais ng Panginoon na tayo ay pinalaya na saan? Pinalaya na tayo sa kahirapan, pinalaya na tayo sa mga pagdurusa, pinalaya na tayo, niligtas na tayo kung tayo sa pananampalataya, niligtas na tayo ng Panginoon dahil iyon ang layunan niya sa atin dahil dito sa sanlibutan meron tayong kaaway. Alam niyo po ba kung sino yung kaaway natin? Nakalagay sa Biblia? Oh yes, 100% Diablo. So, pero ang Diablo, ginagamit niyang tao. Amen? Nakalagay po sa Biblia, sa John 10:10, sabi niya, ang Diablo pumunta dito sa sanlibutan. papunta rito. Sirain ang buhay ng tao, manira ng buhay ng pamilya. Di po doon. Ngunit ang Panginoong Jesucristo pinapunta dito sa Dulo. sanlibutan. Ano ang purpose ng Panginoon? Tayo ay bigyan ng buhay. Tayo ay bigyan ng masaganang buhay. Tayo iligtas sa mga calamity dito sa sanlibutan. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? So dahil iyon po ang mission ng Panginoon na tayo iligtas dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Wala, hindi tayo sa atin lang po. Magre-response tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Nasa atin po ang pagpili. Kung tayo magre-response sa Panginoon, susundin natin ang kanyang utos dahil at mananatili tayo sa kanyang salita. Dahil sinasabi niya sa John 14, verse 15, na kung mahal mo ako, sundin mo ang mga utos ko. Amen? So yan po ang magandang balita. Kaya kapag po gusto niyo po na makaranas ng pagmamahal ng Panginoon, pilit po kami magturo, ma-experience nyo ang pagmamahal ng Panginoon na tayo hindi mahirap, hindi magsakit, at hindi problematic. So yan po ang layunin ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless po sa ating lahat. Palain po tayo lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you po. Mamimigay po ako ng flyers. Meron pong address dito. Gusto nyo po maka-experience ng healing. Dahil bago tayo pumasok sa doon, mai-experience yung kagaya ng Panginoon. Doon po nakapila. Ano po kayong attendance? Dahil yung mga may sakit, gagaling. Dahil ayan ang purpose ng Panginoon. Sinasabi niya sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sa pamamagitan niya, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Tayong lahat ay gumaling na. Kaya
magpasalamat na lang po tayo dahil tayo pinagalingan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Bawal po may mic. Kasi hindi sila marinig. Thank you po. Salamat po. So, mamimigay lang po kami ng flyers. Bigay ka na. Bigay ka na. Hindi pa nabigyan. Ito ba mga ito, meron na? Doon sa unahan. Baka hindi natin marinig. Flyers po. Salita po ng Diyos. Meron na, meron. Meron.